Magandang araw sa lahat and welcome back to GC Katarang Vlogs. Welcome back talaga kasi sobrang tagal ko nang hindi nag-update dito sa ating ref tub setup sa ating backyard fish farm. So eto't buhay pa naman sila. Almost a year rin akong hindi nag-update dito kasi sobrang busy sa mga orders at saka sa iba pang trabaho. So ngayon i-update ko lang kayo kung ano nga ba ang natira dito. Usually nag-wholesale kasi ako sa pet shop dito sa malapit sa amin, kaya ito na lang yung natira. Tignan mo, ang dumi pa nga. Nung nakaraang linggo lang kasi nung nakaraang buwan, pumunta dito yung may-ari ng pet shop, nag-wholesale siya. So, may natira ako ditong, pwede na rin, patungong juvenile na rin kasi fry na rin yung natira nung una. So, dito, sa Contrapal Pond, is may laman na pea dirt. So, medyo ayan, may mga malalagay na nga. And, berde na yung kulay ng tubig, pero malulusog lang naman sila. So, yung mga gallons na yan, walang laman na isda yan. Hindi pa kasi pag-breed ang paparami ng beta eh. So, dito is yung red lace natin. Yan, dalawang ref tub nga sila. Mga red lace. And actually, tatlo. Bala ko sana dito yung mga breeder lang para madali na mapili. Kaso, ayun, nag-drop yung fem natin dyan. Kaya, wala na, dumami na. Etong mga blue gallons natin is may mga lamang mga plants and may nilagay din akong mga chops dyan para hindi pa mugaran ng mga kiti-kiti. And ayan, buhay pa po ang ating setup. Sa nag-aakalang nag-quit na ako, hindi po. Medyo busy lang po talaga. So dito is may mga purple ivory tayo. Ayan, breeder ko sana dito. Ayan, yan na lang natira kasi kinunan din ng Dito wala nang laman kasi kaka-change water ka lang. Bala kong ilagay yung ibang fry dyan. Dito is purple ivory pa rin. And din sa kaliwa, ito purple ivory pa rin. So tatlong ref tub din sa mga purple ivory. Dito is ang mga pea dirt koi ko. So bala ko doon sa may bakante is pea dirt koi. Pag ito 2 weeks na kasi to bala kong ilipat sa mas malawak na lagayan. Kagaya nito, pwede na ito ma-release kaso isang male na lang ang natira natin tsaka 5 femmes. And ito pinamugaran. Ayan, dito nilagay yung breeder natin na pea dirt koi. And dito is kaka-change water ka lang dyan sa kabilang tab. Dito is hindi pa na change water. Mga fry din to ng pea dirt koi. Kaso, ayun ang pakita, kakapakain ko lang kasi sa kanila. Ayun, mga 10 pieces siguro to. At dito naman is mga tuxedo kois. Ayan. Hindi pa ako nakakaling dito. May mga walang cap sa ulo. Ayan, may kita kayong iba dyan na walang orange cap sa ulo. Kailangan ko pa tong kalingan. So, ayan. Dumami na nga sila. At ito, konti na lang natira dito. Dito kasi kumuha yung wholesale. And, ayan, may beta din tayo dito. Kaso, puro fem yung natira. So, hindi ko na ginaring. Hindi naman sila mag-aaway, puro babae. And dito, ayan. Saan ba tayo mag-uuna? Dito na lang sa kabila. At, dito ay ang tuxedo koi pa rin. Ayan, mga fry ko sila nalagay dyan nung bago pa ako nag-wholesale. Ayan, malaki na sila. Dito is yung blue koi natin. May talaga, hindi talaga naglalabas ng blue cap sa ulo. Pero meron din mga iba. Dito is yung mga fry ng natin. Ayan, may mga male na nga na lumaki. And ayun, pwede na natin yung i-separate. And dito is mga breeder natin na blue koi. So, walang mga fry dito. Talagang tinatanggal ko sila agad para hindi sila makain. Kasi hindi naman sila fry eater, pero pag talagang sila nagutom, kakainin talaga nila kung anong mas maliit sa kanila. Dito yung mga 1 to 2 weeks old na fry ng ating gapi ko, tsaka ililipat ko sila dyan pag medyo lumaki na sila. And dito is ang ating bluegrass. And mga breeder na to sila, wala pa akong ma-release kasi hindi pa sila parami. Dito is yung crown tail natin, red crown tail. Ang dumi-dumi, hindi ko na change water to simula nung nag-wholesale. Mga 2 weeks na siguro, 3. So dito walang laman yan, hindi ko pa nalinisan. Ito is laman, ito is yung
yung dalawang ref tab nito is yung YTKC natin. Medyo alanganin na ako dito, pero baka mag-strive pa. Ito yung fry. May fry na dito ng bluegrass nung kahapon ata. At ayan, may tira pa silang Tubifix. So, sa kabila ng ating bluegrass is yung wild red guppies. Actually, ribbon to. Pero mas dumami pa yung non-ribbon. Pero ribbon, Jens. May natira ako ditong breeder. Dalawang fem ata na ribbon. Tsaka isang male na ribbon. Pero, kung nanonood kayo ng aking mga shorts dito sa YouTube, pinakita ko sa inyo ng malapitan to. Actually, lahat ng strain dito pinakita ko ng malapitan dun sa shorts natin. And dito is bago ko tong strain, yung yellow lace. Binigay lang sa akin to ng nag-order sa akin ng tanks. Pero ayan, naparami ko na. Ayun yung breeder na lang ang natira ng fem. And dito sa isang tab is yung purple dragon snake skin. Ayan, ribbon to. Tapos medyo may mga anak na nga sila. Hindi ko na separate, lumaki na dyan. And dito is yung dark night guppies. So kukonte pa sila, hindi ko pa sila marami ng masyado. And sa nakikita nyo sa shorts talaga, mas malapitan, mas maganda talaga sila kaysa top view. So mas mapaparami ko sila sa ref tab kaya nasa ref tab sila dito ngayon. So ito lang muna ang update sa aking ref tab setup na soon dati ko na ito pinaplano pero hindi ko magawa-gawa. Bala ko maglagay ng airflow dito, aeration sa lahat para mas mabilis lumaki at saka maganda yung katawan nila. Sa ngayon is outdoor setup lang at wala talagang aeration para sa kanilang oxygen. Asa nakikita nyo, may bakante pa dyan kasi yung ref tab na yan is may butas. And may tatlo pa akong nakatayo dyan na ref tab kasi puro sila may butas. Ay, 4 pala. Hindi ko pa alam kung saan lalagay yung iba. Siguro doon sa may kabila kong setup, doon sa may kubo, which is check out natin sa next video kasi ni-renovate na namin para mas marami nang mailagay na guppies ko doon. So, i-update ko na lang kayo sa next video, sa susunod na video na ito. And maraming salamat sa panonood. And see you guys on our next vlog.